Good day mga palalabs! Kumusta po? Ang topic natin today ay tungkol sa sakit na pyometra sa ating mga alagang aso at pusa. But before that, my heartfelt condolences and prayers kay for Ma'am Kai dahil isa sa mga batuta ay pumanaw sa sakit na pyometra. I'm so sorry for your loss. Halos hindi ko matapos-tapos panoorin ang video last August 16 dahil isa din ako sa sumusubaybay sa mga batuta. So as a for parents, ramdam ko ang pain din for Ma'am Kai. So run free, Kelly, no more pain na. We will miss you. So sobrang nalungkot din po ako sa pagkawala ni Kelly. At dahil kay Kelly at sa marami pang for parents na katulad ko na nangangailangan din po ng kaalaman sa sakit na pyometra, kaya naman po naisipan kong gumawa ng videos about pyometra, sakit sa matris ng aso at pusa. Samahan niyo po ako mga palalabs. Good day mga palalabs! Kumusta po? Reminders po, it is better to stay on the safe side with your fur babies. So let's get started na po mga palalabs about sa pyometra, sakit sa matris. Ang pyometra ay infection ng uterus o matris. Ito ay secondary infection dulot ng hormonal disorder sa female dogs or cats. Isa itong delikado at life-threatening na sakit na nangangailangan ng prompt and aggressive treatment. Ang pyometra ay nakakaapekto sa mga young to middle-aged dogs and cats, ngunit madalas ito sa mga matatanda na walang history ng pagbubuntis. Nagsisimula ang pyometra 2 to 8 weeks after ng huling heat cycle. Pagkatapos ng heat cycle, ang progesterone level ay tumataas ng 8 to 10 weeks na siyang nagpapakapal sa lining ng uterus. So as preparation for pregnancy, kung hindi nabubuntis ang aso o pusa after ng ilang heat cycles, higit na kumakapal ang lining ng uterus hanggang sa mag-develop ang mga cyst dito. Ito ay nagdudulot ng ideal environment for bacterial growth. Sa open type pyometra like Tita Kelly, ang cervix ay bukas at nadidrain ang pus and blood sa vagina. So maaaring lagnatin, manamlay, mawala ng gana sa pagkain ang ating mga fur babies. Sa closed type pyometra, kung saan sarado ang cervix, ang pus sa loob ng uterus ay hindi nadidrain. Higit na dumadami ang bakterya sa loob at ang uterus ay patuloy na lumalaki. So ito ay higit na delikado dahil sa bacterial toxins na maaaring kumalat sa katawan called septicemia. Ang pagsusuka, diarrhea at abdominal pain ay maoobserbahan. Ang bacterial toxin ay maaaring makaapekto sa kidneys at iba pang vital organs na siyang nagdudulot ng malalang komplikasyon. Ang medical management sa early stage pyometra ay isang alternative option kung gusto ng pet owner na i-breed pa ang kanilang pets. Pero mas mataas ang risk na maulit ang sakit at hindi rin recommended ang matagalang treatment. Ang recommended at best treatment para sa pyometra ay spay. So, hindi ito typical routine spay dahil hindi lahat ng pasyenteng may pyometra ay good candidate for surgery. So, mga palalabs, kailangan po munang ma-evaluate ang overall health status nila. CBC, blood chemistry, ma-stabilize, mabigyan ng IV fluids, antibiotics, and other necessary medication before and after surgery.
Mga palalabs, ano po ba ang symptoms ng pyometra? So kung ang inyong mga alagang aso o pusa ay may unusual na vaginal discharge like nana sa porta, paglaki ng tiyan o abdomen, bumibigat ang tiyan hanggang sa hindi na sila makatayo o makalakad, walang gana kumain, walang sigla talaga at may feel very sick, at walang history ng pagbubuntis, vomiting, and sometimes increased thirst at urination, so maaaring sila ay may pyometra. So mabuting magpakonsulta agad sa inyong vet upang ma-diagnose sa pamamagitan ng ultrasound at x-ray. So mga palalab, sa mga walang pampavet, sana gawan po natin ng paraan ang ating mga fur babies. Huwag po nating pabayaan or sukuan. Okay, sundin lang po ang mga dapat gawin. Mga palalabs, kung need na ng antibiotics, mas mainam kung natural antibiotics, katulad ng Ecomilk and Barley Max. Natural na antibiotics at tumutulong mag-produce ng antibodies sa katawan ng may sakit para labanan ang virus. Natural na pampalakas ng katawan, pampalakas ng baga, panlaban sa internal infections, viruses, parasites, cancer, and more. So ito na po ang ating procedure sa Ecomilk and Barley Max mixture. Please sundin po para effective sa ating mga fur kids. Till next video, stay safe and healthy with your fur babies. Tandaan, importante na aagapan na agad ang sakit nila habang maaga pa. Procedure: 1 sachet ng Ecomilk sa 3/4 glass of water, tap water or lukewarm. Then, add ang 1/2 sachet ng Barley Max. Haluin po ito na mabuti. Ipainom every 4 hours for 1 week. Tandaan po, huwag nagagamit ng kahit na anong antibiotics kapag Ecomilk and Barley Max na ang ipapainom o gagawing natural antibiotics. So please watch for more wonderful tips and guide. Stay safe and healthy with your fur kids.
Thank you so much for watching mga palalabs. Please panoorin po para sa karagdagang kaalaman. Please don't forget to like, share, and subscribe for more wonderful tips and guide. See you on my next video. Bye bye and God bless.